Wag na wag ka magbibigay ng pera sa kahit anong seller or ahente. Lalong-lalo na pagdating sa property. Meron ulit akong ikukwento sa'yo. Pero bago lahat ng yan, mag-follow ka sa akin at mag-heart ka sa video na to. At kung meron kang mga ganitong istorya na pwedeng nating i-feature dito sa ating TikTok account, i-message nyo ako at pagkwentuhan natin yung nangyari sa istorya mo sa pagkuha mo ng property. So ngayon, balik tayo. Ano tong ikikwento? Merong ahente na pinagkatiwalaan ng isang kliyente. Okay? So, ito naman si kliyente, ang mali niya, okay? Nagbigay siya ng down payment kay ahente. Ang halaga nito ay nasa 250,000 pesos. Just imagine, okay, from abroad and then nag-direct deposit siya sa isang ahente ng 250,000 pesos as down payment niya dun sa property na inavail niya. Unfortunately, okay, alam na natin ang nangyari. Itong si ahente, kung ano-ano na ang dahilan nung hinanap ni kliyente yung resibo ng payment niya ng 250,000 na pang-down niya sa property. The question is, saan napunta yung 250,000 pesos? Saan nga ba dinala nitong ahente na to? Saan niya ginamit yung pera? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Wag na wag kayo basta-basta magtitiwala sa ahente at lalo na kung mag-aabot kayo sa kanila or magsisend kayo ng pera sa kanila na malaking halaga para sa property na binili mo, para sa pambayad ng property na kinuha mo sa kanya. Okay? Wag na wag tayo magpapadala sa emosyon, wag tayo masyadong magtitiwala na hanggang sa point na magbigay tayo ng malaking halagang pera at ipambabayad niya sa property unit na kinuha mo. Ang trabaho ng ahente ay i-discuss sa'yo lahat ng pasikot-sikot ng project at i-assist ka sa pagkuha mo. Hindi siya kahera ng developer. Hindi siya yung main cashier na tumatanggap at nagbibigay ng resibo sa mga kliyente. Meron talagang designated office para sa mga kliyente natin nagbabayad ng malalaking halaga. Okay? Kung wala kang mautusan, much better to wait. Okay? Meron naman mga kaibigan dyan, mga kakilala, kamag-anak, na pwede mong pasuyuan ng payment mo. Wag na wag lang sa agent or seller. So ngayon, balik na tayo doon. Ano nangyari sa pera? Ayun ang hindi natin alam. Okay? Pero base sa balita, no, lulong sa sugal itong ahente na to. Okay? Nung nakahawak na malaking pera, okay, siguro matagal na siya nagsusugal, nag-start lang siya sa maliit na halaga, hanggang sa natalo and then gusto makabawi, nakahawak ng 250,000 na baka mabawi niya yung mga previous na talo niya, ginamit niya yung pera ng kliyente niya para pambawi sa sugal. And ending, siguro, okay, natalo siya sa sugal, sa online sugal, okay, and yun nga, wala nang mapakitang resibo at nung hinihingi na yung pera pabalik ng kliyente sa kanya, yung 250,000, wala na siyang maabot, wala siyang maipakita. Okay, hanggang sa naireklamo itong ahenteng ito sa developer. Okay, so anong istorya? Huwag po tayo magtitiwala. Kahit sinong ahente pa yan, kahit registered pa yan, kahit broker pa yan, okay? Kasi tandaan nyo, kapag merong money involved na dumadaan sa pera sa kanila, hindi dumadaan sa tamang kahera ng developer, okay, at wala kang matatanggap na resibo, asahan mo, okay? Pwedeng mawala or pwedeng maging bula yung pera mo na pinaghirapan mo. Okay? Kung meron ka pang mga istorya na gustong i-share sa akin, i-message mo lang dito sa aking account at usap tayo. Sa mga interesado ng rent-to-own condo na 10K to 25K cash out only, just follow me and message me. God bless.